Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. At simulan natin dito sa inilabas na total cash prizes na ipinamigay po ng Itbulaga as of November 16, 2024. Total of 50,000 pesos para po sa Dear Itbulaga at total of 15,000 pesos naman para sa O Baby Challenge. Total of 100,000 pesos para sa Sugod Bahay at total of 60,000 pesos para naman sa GB5. Total of 30,000 pesos naman para sa Bawal Judgmental Ka Ba. Overall, 255,000 pesos. So ang laki, 'di ba? Araw-araw ng papremyo po na inilalabas ng Itbulaga. At mula po yan sa mga sponsors at sa mga advertisers na nakukuha po ng Itbulaga. Samantalang ang Senate naman po ay binigyan ng green light ang MTRCB 2025 budget. Sabi nga dito sa post ng Senate PH, Senate gives green light to MTRCB's 2025 budget. Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada is flanked by Movie and Television Review and Classification Board MTRCB family and colleagues following Thursday's November 14, 2024. Plenary deliberation on the agency's proposed 44.6 million budget for 2025, which received a green light. Additionally, 116.533 million from fees and charge collected by agencies will be used for maintenance, operating expenses, and capital outlay. Office of Senator Jinggoy Ejercito Estrada shared from the official Facebook page of Senate President Pro Tempore Jinggoy Ejercito Estrada. And makikita natin dito mga Kadaberkads na si MTRCB Chairwoman Lala Soto ay andirito at kasama ang ating mga taga-Senado. Samantalang ang signal naman dito sa Lucena ay mas malinaw na po at mas pinalakas. Sabi nga dito sa Kapatid Insider, mga kapatid, good news! Mas pinalakas pa ang signal ng TV5 sa Lucena. Manalo ang saya, kwento at balita na mas abot kamay na ngayon. Lakas at linaw sa Lucena kaya mas masaya na ang pananood ng ating paboritong kapatid show dito at sa mga karatig lugar. So sana po sa buong Pilipinas ay maayos na po ang ating signal at mas malinaw na ang kanilang panonood, nang sa ganon ay mas marami na po ang makapanood ng Itbulaga sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Kasi yan po ang isa sa narareklamo po ng mga Kadaberkads natin na hindi po naabot ng maayos na signal po ng TV5. So sana ito na yung mga sunod na yung lahat ng signal dito po sa ating bansa ay ayusin na, no? Sana pagtuunan po ito ng pansin ni Mr. Manny B. Pangilinan para mas masaya ang ating mga Kadaberkads sa iba't ibang mga lugar at marami ang maabot ng Itbulaga at ng mga kapatid po na programa. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa inilabas na write-ups po ng bilyonaryo. Tungkol ito sa GMA at sa ABS-CBN. Sabi nga dito, is Goson's post-ABS-CBN golden era over? GMA profits tanked by nearly half as ad revenues continue to dry up. GMA Network Inc. of billionaire Felipe Gozon, once riding high after ABS-CBN shutdown 4 years ago, is now facing a brutal reality check. The media giant has reported a staggering profit drop from 43% year-on-year to 1.0.4 billion in the first 9 months this year. Naku po, bumaba na naman ang kanilang profit 43% year-on-year from to 1.404 billion. Grabe, hindi po biro ang ibinababa po ng profit ng Kapuso. Sabi po dito, this marks a dramatic fall from its 7.53 billion profit peak in 202
just a year after ABS-CBN was forced off air due to the expiration of its franchise and political pressure under the President Rodrigo Duterte. GMA blamed the sharp decline on weaker advertising revenues across the country. Revenues dropped by 9% to 11.521 billion in the first 9 months, here with 9% of earning coming from ads. Airtime revenues remain challenged with the changing landscape in viewers and advertisers' behavior as major factors to the drag, said GMA. In response to dwindling ads on traditional TV, management has pivoted to digital from its expansion with its Kapuso stream and GMA Pictures having its own YouTube channel. GMA said advertising video on demand or AVOD sales grew by 6% during the period. Other revenue streams also took a hit. Sales of services dropped by 3% to 791 million, driven by declining subscribers count for GMA Pinoy and live TV. Sales of GMA set-top digital box plunged 44% to 151 million. So, ayan po ang revelasyon. Grabe. Simula po nang nawala ang TVJ at ang Itbulaga sa naturang network, ito na po yung simula ng pagka-drop ng profit po ng naturang network. 'Di ba? So, parang ang pinakang ano nila doon ay ang TVJ or ang Itbulaga. Yung parang pinakang hari ng network po nila pero pinakawalan po nila kasi nagalit din po yung mga tao sa kanila kasi nga wala po silang ginawa nang umalis po ang Tito Vic and Joey. Para bang ang dating sa mga tao pinaboran po nila ang Tape Incorporated kasi hindi man lang po nila pinakilaman ang Tito Vic and Joey. So doon po nagsimulang lumipat yung mga viewers nila sa TV5 sa kapatid network at doon naman nagsimulang lumakas ang TV5 nang lumipat po ang TVJ at ang mga Dabber Cats dahil ito na po yung tahanan ng Itbulaga or ng EAT noon at Itbulaga na po ngayon. Kung nasaan po talaga ang TVJ, ando doon din po ang mga Dabber Cats. Talagang solid yung pagsuporta po na ginagawa po nila sa naturang programa and syempre sa mga taong nasa likod nito katulad ng Tito Vic and Joey at ng mga legit Dabber Cats na host natin na talaga namang nagdadala din po ng Itbulaga show kahit na wala po ang Tito Vic and Joey. So isa po yan sa nakikita kong rason bakit patuloy na nagdadrop po yung profit nila dahil nababawasan po syempre yung mga kanilang manonood doon, yung mga subscribers nila, 'di ba? Dahil nalilipat na ito sa katapatan nila na network. So yun po ang nakikita kong dahilan. Kayo po ba mga ka-Dabber Cats, meron po ba kayong nakikitang dahilan kung bakit patuloy na nagdadrop yung profit ng Kapuso?